May misteryong hatid daw itong dinuguan sa Caloocan. Sa sarap kasi nito, tiyak pinipilahan. Ang kanilang sekreto, katakot-takot na laman. Sa isang masukal na lugar, may nagparamdam na kakaibang nilalang. Naghahanap ng makakain at ng susunod na bibigtamahin. Pero teka, ang lugar na to, tila nababalot ng misteryo. Nasaan kaya ang mga tao rito? Aba, ang mga biktimang kanyang hinahunting, eto't nakapila rin at handang makikain. Kaya aswang, hindi nagpahuli. Kahit may liwanag pa, lumipad. Pero imbis na tao, ang kanyang naamoy, ang katakam-takam na dinuguan na pinipilahan dito sa Caloocan. Siyempre, yung kanilang bestseller pa daw na isa pa dito, yung dinuguan naman. Eto, sa totoo lang, hindi ako kumakain ng dinuguan pero kailangan natin tikman to dahil specialty daw nila. Pero alam nyo ba mga kapuso, ang may-ari pala ng kainang ito, patay na. At kung minsan, nagpaparamdam raw sa karinderya. Pero huwag kayong matakot dahil buhay na buhay naman daw ang katuwang ni Nanay Carmen na si Tatay Pedring at ang kanilang anak na si Fit. Nandiyan naman po lagi nanay ko eh. Kunyari po kapag nandiyan may nahulog, binibiro na, oh si nanay nangingi. Parang minsan kasi, lagi namin binibiro eh. Si nanay nangingi, namimiss tayo. 5 dekada na ang nakalipas nang sinimula ng mag-asawang Pedring at Carmen ang Pedring's Kare-Kare. Ang original daw nilang specialty, ano pa nga ba, kundi kare-kare. Pero hindi rin naman daw magpapahuli ang kanilang dinuguan na siya ngayong bida sa kanilang kainan. 6:00 pa nga lang ng umaga, ang mga parokyano matyaga ng pumipila. Kung ang Biyernes daw kasi ay Munggo Day, sa kanilang tindahan, Sunday is Dinuguan Day. Dahil ang bidang dinuguan, tuwing linggo lang pwedeng tikman. Pero 2 punong kaldero lang daw ang kanilang itinitinda. Kaya pag nahuli ka, eto na ang iyong maabutan. Kapag yung nauubusan sila, yung mas natitrail kasi sila kapag yung konti lang. Kapag yung marami, parang magsasawa sila. Kung may maganda, yung pa konti-konti lang, kahit na 1 linggo pinaprepare, at least, sila natatakam. Sa halagang 75 pesos, matitikman mo na ang walang kamatayang linamnam ng dugo ng baboy na sinemahan pa ng mga lamang loob. Yung dinuguan, bali mga 30 years na rin siguro yan. Pero dati noon, ang dinuguan namin is, laman nung pangkari-kari namin. Ngayon, pork na. Masarap kasi dinuguan dito, mura pa. Kasi sa iba, medyo matabang. Dito, okay lang lasa. Yung nagsahalong tamis at asin. First time. Okay naman, tutuwa akong ganito. Sarap, manamis-namis. Aba, ang ating aswang, takot maubusan. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. At nakipila na rin tulad ng iba. Pero buhay na buhay man ang kainang ito ngayon, mutik na rin daw mamatay ang negosyo noon nang mawala si Nanay Carmen. Si Tatay Pedring kasi ayaw nang magpatuloy. Yun, parang nawalan siya ng gana magtinda. Wala na rin kasi si nanay ko. Kumbaga, nanay ko yung vitamins niya eh. Maging ang pandemya, naging dahilan para sila'y magsara. Katakot-takot na pagsubok man ang hinarap, to the rescue naman ang mga anak. Ipinagpatuloy ang negosyo na sinimulan ng mga magulang. Nagbunga naman ang kanilang pagsisikap at ngayon na nga, ang kare-kare at dinuguan na ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Yung panganay namin, napagtapos niya, yung bunso, napagtapos sa computer science. Bali ako lang hindi nakatapos, pero sa akin naman pinamana yung kare-kare. Ang pwesto na ito, kumikita ng mahigit 100,000 kada buwan. Hindi lang yan ha, nadagdagan pa sila ng 2 branch. Good job, Tatay Pedring at Fit! Samantala, tikiman time! Sa sarap nitong dinuguan, pati aswang, hindi ito mahindian.
Pero teka, last bisita mo na yan ha? Dahil ang ipinagpapasalamat daw ni Fit ang mga legit nilang suki. Nagpapasalamat po ako sa mga customer po namin na walang sawa pong tumatangkilik ng feed drinks kare-kare. Pasensya na po kayo kung minsan po natatagalan po. Gagawa po tayo ng paraan para po makakain na po kayo kagad sa bahay nyo kagad po. Ang tagumpay ng isang negosyo, basta may sipag at pagtutulungan, tiyak kang pipilahan. Ano sa'yo?